Makakausap po natin nakapagsalita ng DSWD. Pag-usapan nga natin dahil mukhang dumarami. Sunod-sunod ang reklamo noong pangyayari sa lungsod ng Iloilo na may mga opisyal na barangay na binawasan yung tinatanggap na ayuda, yung AIX mula sa DSWD sa mga benepisyaryo po nito. ASEC Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development ng DSWD. ASEC Irene, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Orly, tinindad po ito sa radyo na TV pa. Hi Orly, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Hindi lang daw yata Iloilo City ang nakakatanggap kayo ng reklamo at inaksyonan din ng ombudsman yung pangyayari pong yan na isinumitin niyo pong reklamo sa ombudsman. Marami pa palang ibang lugar, hindi nga lang ho, ano ho bang dapat daw nawain, ano ho bang dapat na gawin? Pag nabiktima ho yung mga benepisyaryo po ng iba't ibang mga ayuda po ng DSWD, ng mga opisyal to dito, mga opisyal ng barangay at minsan nataga munisipyo o city hall pa, ASEC? Well, Orly, gaya ng lagi nating paalala sa ating mga kababayan, yung tulong pinansyal po na ipinapaabot ng DSWD ay dapat po buo nilang makuha yan, ma-enjoy po nila yung full benefit of the assistance that we are providing. And kapag meron pong mga insidente na kung saan ay nababawasan nga daw po yung halaga na kanilang tinanggap, ipagpaalam po agad-agad sa DSWD. Nang sa gayon, ito ay aming maimbestigahan at kung kinakailangan po na mag-file tayo ng kaso against those who have allegedly yung kinaltasan, yung nga pong halaga, ay of course yan ay gagawin ng DSWD. Yan nga po yung aming pong ginawa last week or na kami po mismo ang naghain ng reklamo sa ombudsman against these barangay officials na sinabi na sinundan po sa kanilang mga tahanan yung ating pong mga beneficiaries at kinatok ang kanilang mga pintuan at kinuha nga po either 8,000 or 9,000 mula dun sa 10,000 pesos na financial assistance po nila. Bukod doon sa reklamong yon na inyong inaksyonan sa ombudsman, meron pa ho bang mga reklamo coming from other areas, other provinces and other towns or cities, ASEC? Sa kasalukuyan, Orly, wala pa tayong ibang natatanggap mula sa ibang lugar. But kung matatandaan mo, I think this was last year, nung meron naman yung buntis na ina dyan sa may Davao region na nagreklamo sa social media na tinanggalan o binawasan din yung halaga na kanyang tinanggap. And yes, now that's correct, Orly. So last year, matapos ng investigasyon, nakapag-file din tayo ng kaso laban doon sa mga barangay officials. So yung mga ganitong insidente, Orly, pag nalaman talaga ng DSWD, pinagpaabot niyo po sa amin, agaran po namin yan na aksyonan. Okay. Ipadala ang reklamo sa local DSWD office. Meron kasing mga nagsasuggest, mas madali raw yata kung gagawin maglaan ng isang siguro site o numero na pwedeng padalan din po ng mga video kung may makukuhang video. Ito ho ba'y kinukonsider ng DSWD ngayon? Maglagay ng isang parang complaint center na pwedeng doon pa lang pwede nang mag-send ng mga photos and videos nitong mga sinasabing pagkupit sa ayuda ng mga benepisyaryo ng DSWD. Well, that's correct, Orly. In fact, sa lahat ng mga payout sites natin, meron po kaming grievance redress desk. Meron po kaming kawani. May grievance officer kami who is manning that desk. So, kapag may mga reklamo po kayo regarding doon sa isinasagawa natin na pagbibigay serbisyo, maaari po kayong dumulog dyan. We also have a very robust grievance mechanism na kung saan maaari nyo rin pong ipadala yung inyo pong reklamo, hinaing, o ganyan, yung mga videos or photos na nakukunan po niya. It's at i-grs.dswd.gov.ph. Pwede nyo pong ipadala dyan. And meron din po kami mga hotline numbers. Yan, so, maaari din naman po kayong magpadala ng mensahe. If you'd allow me, Orly, let me mention yung mga hotline, yung mga numbers natin, 0917 110-5686 at 0917-827-2543. Maaari rin naman po sa 0919-911-6200. So, pakiulit po, ASEC, pakiulit yung tatlong mahalaga numero na ito, 0917
110 Mm. 5686 5686. 0917 827 2543 and 0919-911-6200. Mm. So yan po yung mga numero na maaari rin nyo naman pong tawagan kung may mga gusto kayong ipaabot na impormasyon po sa amin. Marami pa raw yata gustong magreklamo, hindi lang sa Iloilo City. Pero nung pumunta ang mga tauhan po ninyo para ito i-verify at kumuha ng detalye, and kasama na rin po affidavit, parang nagdadalawang isip daw eh. May ganun ba talagang pangyayari, Asek? Kasi siguro may pag-aanilangan yung iba pong mga individual, Mm. kasi kinakailangan, di ba, only dapat meron kang mga ebidensya, merong kailangan mo rin na mag-surface, mag-presenta ng iyong statement, Mm. mag-file ng iyong affidavit. Pag minsan kasi may mga individual na natatakot dahil, well, ito, only batay doon sa naging panayam din namin doon sa nung nagkaroon kami ng fact-finding investigation doon sa region nga. Ang sinasabi ng ilan, natatakot silang magsalita sapagkat ang sinasabi nga daw ng mga barangay officials nila ay kapag hindi sila mag-cooperate, hindi ibigay yung halaga, ay hindi na sila isasama doon sa mga susunod po na mga payout activities ng DSWD, which is something that we wanted to clarify, Orly, kasi hindi naman po mga tao mula sa barangay ang tumutukoy kung sino ang tatanggap ng tulong mula po sa aming ahensya sapagkat kami po mismo ang tumutukoy, nag-validate, nag-a-assess ng aming pong mga clients. So, Yun nga po eh. I think that misrepresentation that's being presented on the ground should really be clarified nang sa gayon itong ating mga kababayan ay hindi matakot at hindi, alam mo yun, hindi maging dependent doon sa kanila nga pong mga local officials sa barangay. At dapat malaman po nila na if there's any services from the national government, maaari po nilang itong ma-access as long as may presenta rin nila yung mga kaukulang mga dokumento. Mm-mm. So tuloy na po na maaring pag-aralan o maaring mangyari niyan, yung mga susunod na payout ay through e-wallet o mga digital transactions na, hindi na yung person to person at kaliwaan ang bigay ng pera. Well, tinitignan yan. Actually, pinag-aaralan na and there's a system being developed by the DSWD. Kasi ang gusto na talaga natin, Orly, hindi na rin po pipila yung ating pong mga kababayan. At the comfort of their homes, matatanggap na rin po yung kanilang financial assistance. Sa mga ibang mga programa kasi naumpisa na namin yan. So, we're slowly moving towards that process na we could also adapt na yung mga digital wallets for the distribution of aid. Kasi meron din tayo, Orly, alam mo yung every 3 months, lumalapit sa DSWD para sa kanilang pangangailangan para sa gamot. Halimbawa, alam naman natin kung sino na yung mga yan and alam din naman natin yung records nila. So, maaari na nga po na mailagay na sila doon sa system. And we're also working with other government agencies para yung verification o yung validation ay bahagi na ng proseso. Para hindi na rin po sila kukuha ulit ng panibagong dokumento like birth certificate or gano'n. We can integrate that in the system. Ganyan na siguro, Asek, isang sistema, parang misto ng national ID. Lahat ng detalye ng isang tumatanggap ng ayuda doon, pati yung kanyang sakit, para alam kung ano yung pwedeng ibigay sa kanyang tulong sa pamamagitan ng pagkakalob ng gamot, etc. Siguro yun, magandang dyan na lang idaan lahat. Yes, Orly, yan nga po yung isinasagawa na actually nakapag-umpisa na po tayo, but isinasaayos na lang po ito. And hopefully by 2026 ay isa na nga ito sa mga bago nating mga inisyatibo para sa pagpapabuti ng ating mga programa. Okay, hinintay na lang siguro, Asek, kumusta ho ba ang mga ayuda na gagawin ng DSWD sa 2020, next year, 2020? May mawawala daw ho eh. May babawasan daw ho eh. Batay sa aprobahang na pag-usapang BICAM ng Kongreso, Asek. Yeah.
Of course, yung mga iba't ibang programs and services ng DSWD, yan naman po ay magpapatuloy and kung ano man po yung mga Kung 4Ps, ganyan. of course, yung Pantawid Pamilya Pilipino program, yung assistance to individuals in crisis situation, yung ating mga social welfare services and developmental programs, magpapatuloy po yung mga iyan. And kung ano man po yung nakalaan na pondo at ibinigay po sa DSWD, titiyakin naman po natin na magagamit natin ng wasto para sa pagpapabuti ng mga programa na nabanggit ko. Marami raw yata kasi yung maaalis na at mababawasan na dahil sobra-sobra. Hindi naman nangangahulugan nito na yung mga pangunahing tulong nating binibigay sa mga medyo kapos na sektor ng ating lipunan ay mawawala. Lalo na mga importante, dyan pa rin naman, Nasek. Tama ka dyan, Orly. Hindi nangangahulugan na kapag merong reduction in the budget ay mawawala na o hindi na magpapatuloy yung ating mga programa. As always, we will always continue to innovate and strategize nang sa gayon magpapatuloy pa rin itong ating mga programa at serbisyo. Alright. Asek, Irene Dumlao, maraming salamat po sa binigyan ng pagkakataon sa ulitin, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Orly, magandang umaga sa iyo at maraming salamat. Spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.